Marami ang pagkakaibigan na nasisira ng dahil sa utang. May mga taong maamo kapag kailangan ng tulong. Ngunit mas mabangis pa sa hayop pagdating sa singilan. Patong-patong na utang ang mayroon si Sita sa iba't ibang tao na kilala niya. Matunog din ang pangalan niya pagdating sa utangan. Dahil din sa utang, magkakaroon sila ng samaan ng loob ng isang tao na minsang naging malapit sa kanya, na magiging dahilan upang gumawa siya ng masama rito. Magagawa nga bang makabayad ng utang kung ang itim na mahika na ang maaaring maging kabayaran? Tisoy, anak! Nandyan ka ba? Halika nga rito at tulungan mo ako sa mga bitbit ko. Nay, mabuti naman po at umuwi na kayo. Bakit nga po pala ngayon lang po kayo umuwi? Kanina pa po naghihintay sa inyo si Aling Feli. Nandyan po siya, pinaupo ko po muna. Hay! Ano na naman yan? Kararating ko lang, hindi man lang ako pagpahingahin muna. Tapos bubungaran na agad ako ng ganito? Ano bang ginagawa mo rito, Feli? Huwag mo sabihing maniningil ka na naman. Eto na naman tayo sa paliwanagan eh. Oo sana, Ate Sita. Itatanong ko lang sana kung mababayaran mo na yung utang mo sa akin. Kailangan ko na kasi ng pera ngayon. Bayaran na kasi ng tubig namin eh. Tapos naubusan na ng gatas yung bunso ko. Baka may pera ka na. Kahit sana magkano, mabigyan mo ako, te. Eto na naman tayo, paulit-ulit na lang. Sinabihan na kita, Feli, na kapag may pera ako, babayaran kita. Mahirap bang intindihin ang pakiusap ko sa'yo? Akala mo naman tatakbuhan ka? Para sa maliit na halaga pinapakita mo tunay mong ugali. Kating-kati ka palagi maningil. Halos araw-araw ka nang nagpupunta sa bahay. Ano ba naman yan? Hindi naman sa ganon, Ate Sita. Ang pangako mo kasi sa akin na babayaran mo ako sa sahod ng asawa mo. Noong nakaraang linggo pa kasi sumahod si Kuya Ben. Kailangan ko na kasi ng pera ngayon. Baka sakali na mabayaran mo ako. Padabog na ibinaba ni Sita ang hawak niyang bag at sa mga mata niya ay bakas ang galit. Para bang bawat tingin niya ay nakakasugat. Wala ngang natira sa sahod ng asawa ko, di ba? Tingnan mo nga, dumidiskarte pa ako ng ipapangkain namin mamayang gabi. Tapos bukas papasok pa ang mga anak ko. Iisipin ko pa kung saan ako kukuha ng pera. Hindi ka man lang ba naaawa sa akin? Parang kailangan mo yatang makita na naghihirap na talaga kami para lang maintindihan mo. Babayaran kita. Baka ikamatay mo pa ang 1.5 na utang ko sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi kita tatakbuhan. Ganoon ba, Ate Sita? Mga kailan mo kaya ako mababayaran? Ang tagal na rin kasi ng utang mo, mag-iisang taon na. Kahit sana hulugan mo na lang ako, para lang mabayaran mo na lahat. Kailangan ko lang kasi talaga ngayon eh. Basta, babayaran kita. Huwag ka na nga dumagdag sa iisipin ko, utang na loob, Feli. Ang dami ko na nga problema, dadagdag ka pa. Maghintay ka kung kailan ako magkakapera. Saka kita babayaran. Matuto ka naman maghintay. Buisit. Paano kaya yan? Kasi kailangan ng baby ko ng gatas eh. Tapos kailangan ko rin siyang ipa-check up. Yung pera sana na masisingil ko ang gagamitin ko. Baka naman kahit na magkano mabigyan mo ako, ate. Kung hindi ko lang kailangan, hindi ako maniningil. Ay, hindi ko na problema yan, Feli. Hindi ko obligasyon ng pamilya mo o anumang nangyayari sa anak mo. Kung hindi ka sana naging pabayang ina, sana hindi magkakasakit ang anak mo. Ikaw ang magulang. Problemahin mo yan. Huwag mo ipasa sa akin. Huwag mo idagdag yan sa mga problema ko, ha? Hindi porkit may utang ako sa'yo ganyan ka na magsalita sa akin. Ayusin mo nga yung pag-uugali mo. Nagtatanong lang ako, te. Kasi maayos naman ang naging usapan natin noong nangungutang ka sa akin. Nangako ka sa akin na babayaran mo kaagad. Pero hanggang ngayon kasi wala pa. Umiwas ng tingin si Sita dahil sa inis na nararamdaman niya. Umiling-iling pa ito na para bang dismayado siya sa mga binibitawang salita ni Feli. Alam mo, kaya ka siguro iniwan ng asawa mo kasi hindi ka makaintindi, no? Paulit-ulit na lang sinasabi sa'yo, Feli. Kapag may pera ako, magbabayad ako.
Pero ngayon, may nakikita ka bang pera ko? Wala, di ba? Problemado pa nga ako sa panggastos ko sa pamilya ko eh. Kaya wala akong maibabayad sa'yo. Umintindi ka naman sana ng sitwasyon ng tao. Hindi yung gusto mo, ikaw ang iintindihin. Huwag ka masyadong makasarili. Pero kasi, Ate Sita, Wala nga akong pera eh. Gusto mo bang ipagsigawan ko pa sa mundo na wala akong pera? Ganyan bang sigawang gusto mo? Sige, iparinig na lang natin sa mga kapitbahay. Baka mapanatag ang kalooban mo at paniwalaan mong wala akong pera. huwag kang sumigaw, te. Sinasabi ko lang naman kasi may ipinangako ka sa akin. Pinanghawakan ko lang naman ang mga pinangako mo. Sana naman tuparin mo. Hay, nako. Heto na naman tayo. Hindi ko kasalanan na pinautang mo ko, ha? Tandaan mo yan, ikaw ang nagdesisyon na pautangin ako. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino kang mapera para maningil ng utang. Masyado ka nagmamatigas eh. Hintayin mo kung kailan kita babayaran. Baka gusto mong hindi pa kita bayaran dahil dyan sa ginagawa mo sa akin. Tapos ano, gaganyan ka sa akin. Magpapaawa ka. Hindi yan uubra sa akin, ako. Masyado kang pa-victim. Pagpasensyahan mo na ako, te. Nagigipit lang din kasi ako. Kinakailangan lang talaga yung pera na pinautang ko sa'yo. Kung may pera lang sana ako ngayon, hindi naman kita sisingilin eh. Alam mo, Feli, sa ginagawa mong panghahara sa akin, binibigyan mo ako ng trauma. Alam mo, mamaya magkasakit pa ako sa ginagawa mong pang-i-stress sa akin eh. Paano kapag nagkasakit ako? Maaalagaan mo ba ang mga anak ko, Aber? Eh kung yung mga anak mo nga hindi mo maalagaan ng maayos. Pasensya na talaga. Sige, hintayin ko na lang ulit ang susunod na sahod ni Kuya Ben. Kahit maghulog ka na lang muna, te. Puro na lang pasensya. Palagi na lang kitang pinagpapasensyahan. Nauubos din ang kabaitan ko, ha? Masyado mo ako sinasagad, Feli. Sige, Ate Sita. Babalik na lang ako. Oo na, sige na. Saka ka na bumalik. Wala pa akong pera ngayon. Huwag ka singil lang singil. Akala mo naman napakalaking halaga ng inutang ko sa'yo eh. Halos araw-araw mo kong puntahan para singilin. Kung alam mo lang kung gaano ka nakakairita. Hindi ka na nga nakakatulong, dumadagdag ka pa sa problema ko. Sige, ate. Pasensya ka na ulit ha. Kailangan ko lang kasi. Salamat, te. Hindi maipinta ang mukha ni Sita habang nakasunod ng tingin kay Feli na palabas ng bahay niya. Umirap pa ito habang ang ngiwi niya ay umabot na sa tenga niya. Nang makaalis na ng tuluyan si Feli, umupo si Sita at nagpakuha ng tubig sa anak niya. Ikaw naman, Tisoy, bakit hinayaan mo pang maabutan ko si Feli rito? Sana sinabi mong wala ako. Kapag ganyan na may naghahanap sa akin, palagi niyong sasabihin na umalis ako. Hay nako, ang tanda niyo nang tatangan niyo pa rin utusan. Kanina ko pa po sinabi sa kanya yun, Nay. Kasong sabi niya, hihintayin niya raw kayo eh. Hindi talaga makapaghintay mabayaran ng utang yung babae na yun eh. Kung makasingil, akala mo ikamamatay kapag hindi binayaran. Pasalamat siya, nakakapagtimpi pa ako sa kanya. Tingnan mo, isang singil pa niyan sa akin, makakarinig na yan ng mga masasakit na salita. Bakit naman po kasi hindi niyo nalang bayaran, Nay? Kawawa naman si Aling Feli. Siya na nga lang ang nagtataguyod sa mga anak niya eh. Saka utang po yun. Nangako kayo sa kanya ng araw kung kailan niyo siya babayaran. Pero pinabalik-balik niyo na lang siya rito. Wala naman po kayong naibabayad sa kanya. Babayaran ko yun. Isa pa, hindi ko kasalanan kung bakit mag-isa niyang tinataguyod ang mga anak niya. Kung ganyan ba naman ang ugali niya, talagang iiwanan siya ng asawa niya. Siya ang nagpautang sa akin. Dapat matuto siyang maghintay kung kailan ko siya babayaran. Mabait naman po si Aling Feli. Kailangan niya lang talaga ng pera, Nay. Sana naiintindihan niyo rin po ang kalagayan niya. Huwag mo nga akong pangaralan, bata ka. Hala siya, pumasok ka na sa kwarto mo. Basta tandaan mo kapag may naghahanap sa akin dito, palagi mong sasabihin na wala ako. Hayaan mo yung mga maniningil na yan. Maghintay sila kung kailan ko sila babayaran. Paano naman po, halos lahat sila alam nang sasabihin namin. Hindi nga rin sila naniniwala kapag sinabi namin na wala ka rito sa bahay eh. Nakakahiya naman po, Nay. Basta sundin mo na lang ang inuutos ko. Masyado ka pang maraming reklamo. Ang simple lang ng sinasabi ko eh. Napailing na lang si Tisoy sa sinabi ng kanyang ina.
Hindi niya gusto ang gawaing ganito ng kanyang nanay. Hindi pa nagtatagal ng ilang oras ang pananatili ni Sita sa bahay nila. Lumabas siya upang magpunta sa mga kapitbahay niya upang makasumpong ng mauutangan. May mga tumatanggi sa kanya at sa halip na magpakumbaba ay siya pa ang nagagalit. Ang ilan sa mga nilalapitan niya ay ang mga tao na may mga utang siyang hindi nababayaran, hanggang sa may napilit siyang magpautang sa kanya. Oo nga, babayaran kita. Next week may loan ako sa lending, kaya maibabalik ko rin agad sa'yo. Gusto mo tubuan ko pa tong utang ko eh. Basta maghintay ka ha. Ayoko nang sinisingil ako, kaya hintayin mo na ako ang kusang magbayad sa'yo. Huwag mong gagayahin si Feli, hindi nakakatulog sa 1.5 na utang. Akala mo palaging tatakbuhan. Bago umalis si Sita, siniraan niya pa si Feli. Nagawa niya pang pagtawanan nito sa kabila ng kalagayan na inaabot ng dati niyang kaibigan. Madilim na ang paligid noong naglalakad si Sita pauwi sa kanilang bahay, nang masalubong niya si Feli. Baka sa mukha ni Feli ang pagkabalisa at pag-aalala. Napansin naman siya kaagad ni Feli at bumaba ang tingin nito sa mga pinamalengke niya. Pero isinawalang bahala lang ito ni Sita. Nagpatuloy na siyang maglakad pauwi sa kanila. Kinabukasan, maagang umalis si Sita sa bahay nila para magsugal. Walang yan naman oh! Hinay-hinay naman kayo! Panalunin niyo naman ako! Kanina pa ako inaalat dito ah! Ikaw, umalis ka nga dyan sa likod ko! Kakasilip mo sa baraha ko, natatalo ako! Ang malas-malas mo katabi! O ano, game na! Balasahin niyo na yan! Gusto ko makabawi. Ang laki na ng natalo ko sa inyo. Tama ka na, Sita. Wala ka namang mailabas na panaya ngayon. Nalulugi kami sa'yo eh. Ayaw namin ng ganitong sugal. Nakakawalang gana ka namang kalaro. May pera ako. Hindi ko palang napapabariya. Nandun pa sa bahay. Mamaya ipapakuha ko kay Tisoy. Dalian mo na. Dami mo pang nirereklamo. Hindi pwede yan. Show money tayo rito. Alam mo naman na yan naman talaga ang usapan kanina pa. Naglabas ka nga ng pera, 500 lang. Ano naman ang gagawin namin doon? Ilang laro lang ang aabuti doon. Ayaw ko nga ilabas ang pera ko dahil baka mausog pa. Ang daming evil eye dito sa paligid. Gusto palagi ako nakikitang talunan. Sige na, balasahin mo na yan. Umiinit pa lang tayo sa laro. Hindi na. Huwag na lang tayo maglaro. Kami na natatalo sa'yo. Hanggat hindi ka naglalabas ng pera mo panlaro, walang matutuloy na sugal. Tama na to. Hahanap kami ng bagong kalaro. Niligpit ni Beng ang baraha, saka sila lumipat ng pwesto. Naiwan naman na mag-isa si Sita sa lamesa. Mainit ang ulo at dehado ang pakiramdam. Ang sasama ng mga ugali ng mga to? Eto sinasabi ko sa inyo tandaan nyo, kapag ako nakaluwag-luwag, wala akong tutulungan sa inyo. Ni isa sa inyo, walang makakatikim ng kahit na anong tulong mula sa akin. Tandaan nyo yan! Inis na umalis si Sita sa sugalan at umuwi ito. Sinubukan niyang kausapin ang iba pa niyang kakilala at nagbabaka sakali na mapautang siya ng mga ito, pero wala siyang napala. Ang iba ay sinisingil muna ang mga nauna niyang utang bago siya pautangin ulit. Mas lalong nakakainit ng ulo ang nangyayari sa kanya dahil wala na siyang hawak na pera. Ang huling pera niya ay natalo pa sa sugalan. Pwisit naman oh! Iba talaga nagagawa ng pera sa mga tao. Nakakalimot na kapag sila na ang meron, tapos hindi man lang makatulong sa iba. Ay nako, wala. Ganyan talaga ang buhay kapag mahirap ka. Wala ni isang gustong magpautang sa'yo. Weather lang ang buhay. Kilala ka lang talaga kapag may kailangan sa'yo. Ay, nako! May katagalan ding nakatingin sa kawalan si Sita nang may kumatok sa pinto. Ilang beses muna niyang pinakiramdaman kung sino yon, hanggang sa inutusan niya ang anak niya na silipin kung sino ang tao sa labas. Nang sabihin ng anak niyang si Feli ito, mas lalong nawala ng gana si Sita.
Napaira pa ito sa inis. Pinasabi niya sa kanyang anak na sabihing wala siya roon, pero nagpumilit si Feli hanggang sa pinapasok na lang ito ng bata. Ano na naman ginagawa mo rito? Mamimilit ka na naman ba na maningil sa akin? Ano, uulit na naman tayo sa sasabihin kong wala pa akong pera? Gusto mo ba talaga na ipagsigawan ko sa labas na wala akong maibabayad sa'yo? Ang dami kong problema, Feli. Maawa ka naman sa akin. Huwag ka na muna ngayon maningil. Ano ba naman yan? Nakausap ko kasi si Kuya Ben kagabi. Ang sabi niya, mag-iiwan daw siya ng pera sa'yo panghulog. Baka pwede ko na makuha, te, para sana makapunta pa kaming center. Naawa na ako sa baby ko eh. Ang tigas ng ubo niya. Wala pa akong maipambiling gamot niya eh. Walang iniwan si Ben na pera. Masyado ka nagpapapaniwala sa asawa ko eh. Ang iiwan lang na pera nun sapat para sa bahay at sa mga bata. Oh, nakita mo pumasok ang mga anak namin? Malamang nagbigay ako ng perang baon nila. Alam ka namang unahin pa kitang bayaran kaysa sa pangangailangan ng mga anak ko. Ano ka, sinuswerte? Pero ang sabi niya Tanga ka ba talaga, Feli? Alam kong mahina ang kukote mo, kaya hindi mo ako masyadong naiintindihan. Tingnan mo na lang ang kalagayan ng pamilya namin para mas maunawaan mo ang sinasabi ko sa'yo. Ang dami kong mga anak, lahat sila nag-aaral. Ang asawa ko lang ang nagtatrabaho at maliit lang ang sahod. Tingin mo ba maisisingit pa kitang bayaran sa dami naming gastusin? Paulit-ulit lang tayo eh. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Matapos na sumigaw ni Sita, tumahimik ang kapaligiran. May mga namumuong luha sa mga mata ni Feli, ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili na ilabas ang emosyon niya. Humingi ng tawad si Feli dahil sa istorbong nagawa niya kay Sita. Tanging pag-irap lang ang naging tugon sa kanya ni Sita. Kahit na anong pilit ni Feli, wala siyang makukuhang bayad o hulog man lang sa naging utang sa kanya ng dating kaibigan. Matapos ang kanilang usapan, tumalikod na si Feli para lumabas ng bahay. Mabigat ang kanyang dibdib. Puno ng emosyon at magulo ang utak sa mga problema na kinakaharap. Isarado mo yung pinto ng bahay paglabas mo. Simpleng instruction na lang yan, baka hindi mo pa maintindihan. Bubita! Paglabas ni Feli sa pinto, sakto naman na dumating ang isa pang maniningil ni Sita. Naroon din sa labas ng pinto ang Bombay na tinataguan niya. Hindi niya naaalala na ngayon ang hulugan niya roon. Katulad ng dating gawi ay nagtago siya sa ilalim ng lamesa, kung saan sinesenyasan niya ang anak niyang sabihin na wala siya at bumalik na lang sa susunod na singilan. Ginawa ito ng bata, ngunit hindi naniwala ang Bombay. Nadulas din ng pagkakasabi si Feli at nasabi niyang naroon sa loob si Sita at katatapos lang nilang mag-usap. Dahil dito, mas lalong naging matagal ang pananatili ng Bombay sa labas ng bahay. Habang si Sita ay nangangawit na sa ilalim ng mesa. Habang nasa labas si Feli at nakikipag-usap sa Bombay, naririnig ni Sita ang mga usapan na yon. Naikwento ng Bombay na isang beses palang naghuhulog sa kanya si Sita at ang mga sumunod na hulugan ay palagi na lang sinasabi ng mga anak nito na wala roon ang kanilang ina. Naikwento rin ni Feli na may utang si Sita sa kanya at pahirapan itong singilin. Dahil sa mga naririnig ni Sita, mas lalo siyang nakakaramdam ng inis kay Feli. Para bang gusto na niyang labasin ito para sa bunutan, pero hindi siya maaaring makita ng Bombay. Sa tagal niyang nagtatago, napagod na rin ang Bombay kahihintay at umalis na ito. Tisoy, tignan mo kung may tao pa sa labas. Baka mamaya nandyan pa ang Bombay at si Feli. Mga buwisit na maniningil. Sinilip ni Tisoy ang labas para tingnan kung may nakaabang na tao. Wala na po, Nay. Umalis na sila. Hay, ang sakit ng likod ko kakabaluktot dito. Mabuti naman at umalis na ang mabantot na yun. Tapos isa pa yung chismosang Feli na yun. Pakunwari pang mukhang inosente, ipinagkalat pa pati sa Bombay na may utang ako sa kanya.
Ngayon na mas lalo niya akong ininis, hindi ko na talaga yan babayaran. Bahala siyang mamatay kakasingil sa akin. Ang sama ng ugali niya, talagang ako pa ang ginaganito niya. Ang kapal ng mukha, di ba? Nay, hindi ka pa po ba napapagod magtago sa mga pinagkakautangan mo? Tapos halos araw-araw may naniningil sa atin. Tapos si Aling Feli pa, halos araw-araw nandito para lang magtanong kung makakabayad ka na. Ang dami nilang naghahanap sa'yo palagi, Nay. Huwag mo akong pakialaman, Tisoy, ha? Mag-aral ka ng mabuti para yumaman na tayo at hindi tayo matahin ng mga tao. Oo, may utang ako sa kanila, pero hindi ibig sabihin na kailangan nila akong puwersahin na bayaran sila, aba. Maghintay sila kung kailan ako magbabayad. Humanda talaga yung Feli na yan sa akin kapag nagkita kami. Hindi yan nakakaintindi ng sitwasyon. Alam na nga niya na nahihirapan ako sa buhay. Kung makasingil pa, wagas. Akala mo ay napakalaking halaga ng perang inutang ko sa kanya. Ay, nakakainit talaga ng dugo. Napailing na lang si Tisoy sa mga salitang sinabi ng kanyang nanay. Hindi rin naman ito makikinig sa kanya kahit na anong sabihin niya rito. Lumilipas ang mga araw. Nagpupunta pa rin si Feli sa bahay ni Nasita pero hindi na niya ito hinaharap. Hindi niya ito pinapapasok sa bahay nila o kahit ang pagbuksan ito ng pinto. Ang sabi ni Sita, ito ang kanyang paraan para parusahan si Feli dahil sa pakikialam nito sa kanya. Isang araw, habang nasa sugalan si Sita, nakatayo siya sa likuran ng kumare niya, ay nabanggit nito sa kanya na nangungutang si Feli sa kanya at si Sita ang singilin para sa utang nito. Dahil pakiramdam ni Sita ay napahiya siya sa mga tao sa sugalan na nakarinig ng sinabi ni Tere. Galit na sumugod si Sita sa bahay nila Feli. Feli! Feli! Lumabas ka nga dyan! Feli, harapin mo ako! Walang yakang babae ka! Nasaan ka na? Feli! Teka, Ate Sita, ano nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Anong nangyari? Talagang hindi mo alam ang nangyari? Ikaw, babae ka. Anong pinagkakalat mo sa lahat na hindi ako marunong magbayad ng utang? Ang kapal na mukha mong pagbintangan ako, ha? Hindi yun ang sinabi ko, ate. O anong sinasabi ni Terry sa akin na may utang ako sa'yo? Sinasabi mo bang nagsisinungaling siya, ha? Ayusin mo ang bintang mo sa akin, Feli. Kung alam mo lang kung paano ako nagtitiis sa'yo. Ang kapal ng mukha mo ipagsabi sa iba ang inutang ko sa'yo? Talagang gusto mo ako siraan sa lahat. Hindi yun ang sinabi ko sa kanya. Nangihiram kasi ako ng pera at ipinangako ko sa kanya na pambayad ay ang ibabayad mo sa akin. Wala naman ako sinabing masama tungkol sa'yo. Hindi ko intensyon na ipahiya ka. Kinailangan ko lang ng pera, kaya nangutang ako sa kanya. Napahawak sa bewang si Sita habang nakikinig sa sinasabi ni Feli. Bakas naman kay Feli ang hiya dahil sinugod siya ni Sita sa bahay nila mismo habang ang iilan pa nilang mga kapitbahay ay nakikiusyoso pa. Nagsisimula na ang bulungan habang nakatingin sa kanya. Pasensya ka na, Ate Sita. Kinailangan ko lang kasi ng pera para sa baby ko. Pero maniwala ka, wala akong ibang sinabing masama tungkol sa'yo. Hindi ko naman gawain ang manira ng tao. Pagpasensyahan mo na talaga ako. Hindi mo gawain ang manira ng tao pero pinahiya mo na ako. Sinisira mo ang pangalan ko sa lahat na para bang tatakbuhan ko ang utang ko sa'yo. Sinabi ko naman na babayaran kita, di ba? Talagang doon mo pa sinabi sa mga kaibigan ko? Ang hina talaga ng kukote mo, Feli. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan sa kanila. Ito ba magpapasaya sa'yo, ha? Habang sinasambit ni Sita ang mga salita na ito, ay dinuduro niya ang noo ni Feli. Napapayuko na lang si Feli sa kahihiyan na inaabot niya. Ang mga luha niya ay pumapatak na rin sa sahig. Patawarin mo na ako, te. Hindi ko naman sinasadya. Sige, kakausapin ko na lang si Ate Tere. Pasensyahan mo na po ako. Hindi ko talaga gustong mapahiya ka. Hindi ko naman alam na sasabihin niya pa yun sa'yo. Pasensyahan? Puro na lang ba pagpapasensya ang ibibigay ko sa'yo? Samantalang ikaw, hindi mo ako iniintindi. Masyado ka makasarili.
Puro na lang kagustuhan mo ang nasusunod. Hindi ka na nga naaawa sa akin sa tuwing sisingilin mo ako ng utang ko. Ganyan ka pa manira sa akin? Nakakawalang gana ka, Feli. Imbis na babayaran pa kita, magdadalawang isip na tuloy ako. Grabe ka kung makapang mata sa akin. Hindi porkit may utang ako sa'yo, sisiraan mo na ako sa iba. Tandaan mo, Feli, ang utang nababayaran yan. Pero ang tiwala ko na sinira mo, hindi na yan maibabalik. Nakakadismaya ka! Mabibigat ang mga salitang binitawan ni Sita kay Feli. Pinapakita nito na labis ang sama ng loob na dinulot ni Feli sa kanya dahil lang sa maliit na halaga ng inutang nito na hindi niya mabayaran. Umaagos na rin ang luha ni Feli sa paghingi niya ng tawad kay Sita. Pero patuloy na pinagdidikdikan ni Sita na mali si Feli sa ginawa niya. Na kaya ganon ang ugali niya ay dahil mahina ang kokote niya. Walang ibang bukang bibig si Feli kundi ang paghingi nito ng tawad. Kahit na nasasaktan na siya sa pangmamaliit ni Sita sa pagkatao niya. Nawala na ang katiting na respeto ko sa iyo, Feli. Siniraan mo ko sa lahat na para bang hindi ko kayang magbayad ng utang sa iyo. Maliit na halaga lang yun. Pero pinakita mo sa akin ang tunay mong ugali. Napagtitiisan ko na nga ang paulit-ulit mong paniningil sa akin, pero hindi ko na matitiis na sasabihin mo pa sa ibang may utang ako sa'yo. Ikamamatay mo ba ang 1.5? Tingin mo ba mabibili ng ganyang halaga ang pagkatao ko? Sirang-sira na ako sa kanila. Ano na lang ang iisipin ng mga tao sa paligid natin? Nakakapi ko ng katangahan mong babae ka! Pagkawarin mo ako, Ate Sita. Hindi naman yun ang intensyon ko. Kailangan ko na ng pera dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiiyak ang anak ko. Wala siyang gatas at may sakit pa. Desperada na akong makautang kaya ipinangako kong ipambabayad kay Ate Tere. Ang pangako mong ibabayad sa akin. Patuharin mo ko. Parang awa mo na. Huwag ka na magalit sa akin. Wala na. Huli na ang lahat. Mukha bang kaya pa kitang patawarin sa mga ginawa mo sa akin? Bahala na ang karma na maningil sa'yo. Pera lang ang inutang ko sa'yo at kaya yung mabayaran. Pero ngayon na may karma na sisingil sa'yo, ewan ko na lang kung paano mo babayaran. Ipapaubaya ko na lang sa karma ang mangyayari sa'yo. Matapos itong sabihin ni Sita, ay galit pa rin siyang umalis sa harapan ng bahay ni Feli at umuwi sa kanila. Masama ang loob niya kay Feli dahil hindi nito maintindihan ang sitwasyon niya. Para bang ipinamumukha pa sa kanya na hindi niya kayang magbayad sa maliit na halaga. Kaya inaasa na lang ni Sita ang karma na mapupunta kay Feli dahil sa ginagawa nito sa kanya. Nakakainis talaga ang babaeng yun. Masyado niya akong binibigyan ng sakit ng ulo. Grabing trauma ang inabot ko sa kanya. Para sa 1.5 na utang ko, ganun na siya sa akin. Masyado siyang mapangmata. Karmahin na sana siya. Tatawanan ko talaga siya kapag ginaba na siya. Nagmamatigas si Sita sa pag-uugaling pinapakita niya kay Feli. Ilang araw na rin ang lumipas na patuloy na nagpupunta si Feli sa bahay ni Sita para humingi ng tawad sa kanya pero hindi niya ito magawang harapin. Hanggang isang araw, nagkasalubong sila habang naglalakad si Sita. Nung una ay hindi pinansin ni Sita si Feli pero natigilan siya sa paglalakad nang hawakan siya nito sa kamay. Agad naman ding inalis ni Sita ang pagkakahawak sa kanya ng dating kaibigan. Huwag mo nga akong hawakan! Ano na naman bang kailangan mo sa akin? Ate Sita, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako papansinin? Ilang araw na akong humihingi ng tawad sa'yo. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa'yo. Para saan pa? May magbabago pa ba? Kapag pinansin kita, ano naman ang gagawin mo? Sisirain mo na naman ang peace of mind ko sa kakasingil mo sa akin. Mauulit lang ang lahat, Feli. Hayaan mo hindi na tayo mag-usap. Tapos kapag may pera na ako, saka na kita babayaran. Huwag mo nang tangkain pa na ibalik kung ano yung nasira sa atin. Hindi ko pa kayang magpatawad. Pagpasensyahan mo na ako, Ate Sita. Minsan kasi nagugulo talaga ang isip ko lalo na kapag kailangan ko ng pera.
Nitong mga nakaraan kasi, wala talaga akong malapitan. Kaya sinisingil kita. Alam mo naman yun, di ba? Yun na nga eh. Kapag hindi maayos ang isip mo, sa akin mo ibinabaling lahat. Ako ang kinakawawa mo eh. Ako yung pinipressure mo na magbayad. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin yun? Na palagi kang nagpupunta sa bahay para lang maningil? Ang laking epekto nun sa akin, lalo na sa isip ko. Gusto ko ng peace of mind pero hindi mo na nga maibigay, sinisira mo pa. Ewan ko ba? Basta alam ko may karma ang mga ganyang pag-uugali. Bahala ka na. Huwag mo na lang akong kausapin. Hayaan mo maghilom ng kusa ang galit ko sa'yo, pero hindi ko maipapangako na mangyayari yun. Basta sa ngayon, bigyan mo ng kapayapaan ang utak ko. Utang na loob, Feli. Kahit na anong paghingi ng tawad ni Feli, ay hindi siya tinatanggap ni Sita. Isang araw, habang nasa sugalan si Sita, narinig niya ang usapan ng isa sa mga naglalaro patungkol sa kulam. Narinig niya na nagpunta ang isa sa kanila sa isang mangkukulam upang ipakulam ang dating katrabaho ng asawa niya na hanggang ngayon ay nanggugulo sa kanila. Nang maipakulam nila ito, ay tinigilan na ang panggugulo sa kanila. Naisipan ni Sita na gawin yun upang tigilan na siya ni Feli sa kasisingil sa kanya nito. Hindi na nagdalawang isip pa si Sita. Nagtungo siya sa mangkukulam upang magpagawa ng ritual para kay Feli. Inabisuhan ng mangkukulam si Sita na kumuha ng bagay na konektado kay Feli. Saka ito bumalik doon. Sa paraan na yun, magiging mas mabilis at mabisa ang kulam na gagawin nila. Umuwi si Sita upang umisip ng paraan kung paano siya makakakuha ng gamit ni Feli na ibibigay niya sa mangkukulam. Nay, nandito po si Ate Feli. Kanina ko pa po sinabi sa kanya na umalis na siya dahil wala kayo. Pero umiiyak siya. Kailangan niya raw ng pera. Hindi ko naman po alam ang gagawin dahil wala pa rin po si tatay eh. Hindi pa po umuwi. Ayan na naman ang perwisyo na yan. Halos araw-araw na lang nasa bahay ah. Oh, ano na naman ang gagawin mo rito? Manggugulo ka na naman sa akin. Wala akong ibabayad sa'yo. Bakit ba hindi mo hayaan na magkusa ako magbayad sa'yo? Ate Sita, kailangan ko lang talaga ng pera. Nasugod sa ospital ang anak ko. Nakautang na ako sa iba. Pero wala rin silang mga pera. Baka matulungan mo ko. Maawa ka na sa akin. Kailangan ko ng pera panggasa sa pagpapagamot sa anak ko. Sumahod ang asawa ko kahapon, oo. Pero naubos na ngayon. Wala akong natira. Sa iba ka na lang lumapit. Alam mo, hirap din kami sa buhay. Hala, sige na. Umalis ka na sa bahay ko at baka magpasok ka pa lalo ng malas. Ayoko sinasalubong ako ng problema. Kaya mong solusyonan yan mag-isa. Wala akong pera. Habang tinutulak ni Sita si Feli, pasimple siyang kumukuha ng buhok nito. Itatabi niya ito para may magamit siya sa pinapagawa niyang kulam para dito. Wala nang ibang naiisip si Sita kundi ang paghihiganti niya kay Feli. Ni hindi niya pinansin ang problema ng dating kaibigan. Mas inuna pa niyang kumuha ng buhok dito kaysa ang patahanin ang pagtangis nito. Ayan, nakakuha na rin ako ng buhok mo. Siguro naman mananahimik ka na sa panggugulo mo sa buhay ko. Para naman manahimik ka, hindi yung singil ka ng singil sa akin. Nakakasawa pa ang mga padrama sa akin, hindi maghintay kung kailan babayaran. Nagbalik si Sita sa bahay ng mangkukulam kung saan ibinigay niya ang huling bahagi ng gamit para sa ritual. Ang ginamit nilang klase ng pangkulam ay ang tinatawag na laga, kung saan inilagay ang litrato ni Feli kasama ang buhok nito sa palayok na pinaglagaan ng iba pang mga dahong sangkap. Habang niriritualan niyo ng mangkukulam ay itim ang usok na lumalabas mula sa palayok. Nakatingin lang si Sita habang ginagawa ito ng mangkukulam. Nakakaramdam siya ng tuwa dahil sa wakas ay makakaganti na rin siya sa ginawa sa kanya ni Feli. Nang matapos na sila sa ritual,
inuwi ni Sita ang garapon na pinaglagyan ng tubig kasama ang mga gamit na inilaga nila sa palayok. Ito ang bagay na magsisilbing sandata ni Sita para sa dati niyang kaibigan. Ayan, siguro naman mananahimik ka na sa mga paniningil mo sa akin. Salamat naman at may karma na rin na nangyari sa'yo. Masyado ka kasi kung maningil, hindi mo na iniisip ang nararamdaman ng taong pinautang mo. Lahat naman tayo naghihirap eh. Alam ko na, dito ko na lang muna sa ilalim ng kama ko ilalagay ang garapon. Bawal kasi itong mabuksan eh. Ay, excited na akong malaman kung anong mangyayari sa kanya. Sa araw din mismo na yon, nakaramdam ng sakit si Feli. Nagpapawis ang balat niya at para bang napapaso siya sa sarili niyang pawis. Nakakaramdam din siya ng kakaibang sakit ng ulo na halos humiwalay na ang anit niya. Ilang araw na ring payapa si Sita dahil walang Feli na iniiyakan siya para lang makabayad ng utang. Dahil hindi naman kalayuan ang bahay nila Feli, sinasadya ni Sita na dumaan sa bahay nito para makibalita sa mga nangyayari. Gusto niyang makita mismo ng mga mata niya ang kinahantungan ng dating kaibigan. Hala, ano nangyayari sa'yo, Feli? Bakit hindi ka na makatayo dyan? Nakaratay ka na sa higaan mo. Hayl, grabe pa ang pinayat mo ah. Anong nangyayari sa'yo? Kawawa ka naman. Hindi ko alam, Ate Sita. Basta bigla na lang akong nanghihina. Kapag pinapawisan ako, sumasakit ang balat ko. Nawawalan din ako ng gana kumain. Naawa ako sa baby ko. Hindi ko maalagaan. May sakit din siya. Hindi ko alam kung tatagal pa ba akong mabubuhay. Kaya hindi ko mapigilan na maiyak. Lalo na ang liliit pa ng mga anak ko. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ba sinabi ko na darating din ang karma sa mga ginagawa mo sa akin? Oh, ayan na nga yun. Mukhang ginagaba ka na sa pagiging saki mo sa pera. Naku naman, kawawa ang mga anak mo. Ang babata pa nila. Ano nang mangyayari sa kanila? Tiyak mapapariwara ang buhay ng mga yan. Naku, grabe talaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bumabagsak na ang katawan ko. Wala pa kaming magamit na pera. Kaya hindi ako makapunta sa doktor. Wala akong malapitan na tutulong sa amin. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi maiyak. Oh, baka ayang ka na naman sa paniningil mo sa akin ha? Hindi ka pa ba nadadala? Talagang mukha ka pa ring pera kahit nagkakaganyan ka na? Dinadalaw ka na nga dahil concerned ang tao. Hihiritan mo pa ng paniningil mo. Hindi naman kita sinisingil, Ate Sita. Nagsasabi lang ako ng nararamdaman ko. Dahil sunod-sunod ang naging problema namin. May sakit ako, may sakit pa ang baby ko. Hindi ko pa maalagaan ang mga anak ko. Hindi ko na problema yan, Feli. Sinabi ko naman sa'yo na ibang klase maningil ang karma. Ayan na ngayon ang napala mo. Huwag mo naman hayaan na hanggang sa mamatay ka iniisip mo pa rin ang utang ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, magbabayad ako. Baka nga ipang-abuloy ko na lang yun sa'yo eh. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, te. Nagsasabi lang ako ng posibleng mangyari. Ano ba naman yan? Pati ang malasakit ko hindi mo maintindihan? Makaalis na nga. Halatang wala ka pa rin kwentang kausap. Nakatabingi ang nguso ni Sita na umalis sa bahay ni Feli. Dinig pa rin niya ang matigas na ubo ng kinauutangan niya at bakas ang paghihirap na nararamdaman nito. Ang mga anak ni Feli ay nag-iiyakan na rin dahil maging sila ay nahihirapan sa kinalalagyan ng kanilang ina. Ang bunsong anak ni Feli ay bit-bit ng panganay nito. Siya na ang nagsisilbing pangalawang ina ng mga kapatid niya dahil hindi makakilos ng maayos si Feli para asikasuhin sila. Hay, iba talagang gaan sa pakiramdam kapag nakikita mong kinakarma na mga taong sumisira sa'yo. Hay. Panatag ang kalooban ni Sita habang naglalakad pa uwi sa kanila.
Alam niyang wala ng Feli nakakatok sa bahay nila para maningil ng utang. Wala na rin naman sa utak niya na magbayad pa rito. Sa tingin kasi ni Sita, maliit na halaga lang naman ang nautang niya at hindi naman yon magiging kabawasan sa pagkatao ni Feli. Baka habang nagkakasakit si Feli, doon niya mapagtanto na hindi na niya dapat pangkulitin si Sita at singilin sa utang nito. Ay, mabuti na lang at naabutan kita sa pag-uwi mo, Sita. Kanina pa ako nandito sa bahay niyo. Ano na? Babayaran mo na ba ang utang mo? Naipon na yun. Pati pala sa tindahan ng anak ko nangungutang ka. Hindi mo talaga pinatawad, ano? O ano na? Magabayad ka na ba? Alam mo, parehas lang kayo ni Feli na hindi makapaghintay na mabayaran ng utang. Nakita mo ba nangyari sa kanya? Hindi ba ginagaba na kasi masyadong masama ang ugali pagdating sa pera? Aba, hindi ako magtataka kung mangyayari din yun sa'yo. Akala nyo kasi hindi nababayaran ng utang sa inyo eh. Ilang taon na ang iba mong utang sa akin. Hindi pa nga nababawasan, nagdagdag ka pa, di ba? Pati sa kabubukas lang na tindahan ng anak ko, hindi mo pinalampas? Maliit na puhunan na nga lang ang ginamit doon. Isa pa. Anong pinagsasabi mong gagabain ako sa paniningil ng sarili kong pera? Ikaw ang nangutang sa akin, kaya matuto ka naman magbayad. Mahiya ka naman sa mga pinagsasabi mo, Sita. Kung si Feli, nadadaan mo sa mga ganyan, ibahin mo ko. Hindi ako kasing bait ni Feli. Bayaran mo ko. Ibalik mo kung anong inutang mo. Nipisan mo naman ang mukha mo. Masyado kang makunat pagdating sa singilan. Wala nga akong pera, di ba? Maghintay ka. Baka sumunod ka kay Feli. Mga buwisit kayo. Karmahin ka na rin sanang bruha ka. Aba, teka nga. Ikaw pa talagang may lakas ng loob na sabihan ako ng ganyan? Matapos mong umutang sa akin at hindi ako bayaran? Ganyan ka pang makipag-usap? Huwag mong daanin sa galit-galit mo, Sita. Magbayad ka o ako mismong sisingil sa asawa mo. Baka nakakalimutan mong hawak ng asawa ko ang sahod ni Ben. Baka gusto mong walang maiuwing pera sa'yo si Ben. Ay, grabe naman umasta. Ang linis mo masyado, no? Kung makapagsalita ka, akala mo ang perpekto mo. Nangutang lang ako sa'yo, hindi ko sinanla ang buong pagkatao ko sa'yo, uy. Kung makasingil ka, akala mo hindi ka nang hingi ng tulong sa akin nun eh. Palibasa, nakapag-asawa lang ng kanuyang anak mo. Kung umasta ka, akala mo hindi ka nang galing sa hirap. Ay, mali. Kabit nga lang pala yung anak mo, di ba? Kaya lang kayo nagkakaroon ng pera kapag nagpapadala yung kano sa anak mong kabit, di ba? Tumabi ka nga dyan. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Hintayin mo kapag nagkapera ako, babayaran kita. Alis dyan! Paharang-harang. Binangga ni Sita ang kumare niya habang naglalakad siya papasok sa bahay. Ibinalagbag niya rin ang pinto at isinarado ito. Ngayon ay nadagdagan ang inis ni Sita, kaya naisipan niyang kulamin din si Beng. Ayaw niya nang may ibang tao na gumugulo sa kanya. Sa halip na bayad utang ang ibigay niya, sakit pa ang gusto niyang ibalik sa mga ito. Nang bumalik si Sita sa mangkukulam para ipadagdag si Beng, hindi pumayag ang mangkukulam. Dahil iisa lang ang maaari niyang kulamin. Kung nais niyang pangalawahan ito, kailangan niyang pumili kung papatayin niya ang unang kinulam niya o ang pagagalingin ito para isalin ang susunod na kulam sa ibang tao. Ngunit wala roon ang nais na piliin ni Sita. Nais niyang magdusa ang dalawa bilang paghihiganti niya. Ano ba namang klaseng pangungulam ang ginagawa mo? Pinaglalaruan mo lang yata ako eh. Ikaw matanda ka ha, baka pineperahan mo lang ako. Halata naman kasing mukha kang pera, baka kung ano-ano lang ang sinasabi mo. Kailangan kong makulam din niyang si Beng. Ilang beses na akong pinahiya niyan sa sugalan. Akala mo kung sino siya kung umasta. Hindi kita pipilitin. Pero hindi maaaring dalawa ang kulamin mo dahil magkakaroon ka ng mas malalang problema. Kung hindi mo ito makakaya, babalik sa'yo ng higit sa 2 beses na sakit nang ibinigay mo sa kanila. Pag-isipan mo itong mabuti.
Basta, gawin mo na lang. Pwede naman kasi yan kahit na ilang tao ang ipakulam ko. Pasalamat pa nga na nagbabayad ako sa'yo eh. Basta gawin mo na lang. Eto ang buhok ni Beng. Ipapakulam ko siya kaparehas ni Feli. Mga walang pakinabang naman ang mga yan eh. Hilig lang maningil. Ang yayabang porkit may mga utang ako sa kanila. Ikaw ang bahala, pero pinagsabihan na kita. Hindi ako nagkulang sa babala na ibinigay ko sa'yo. Hindi ko nakasalanan kung ano pa mangyayari sa'yo dahil maaaring tatalab sa kanilang dalawa o babalik sa'yo ng doble. Ayusin mo na lang ang trabaho mo. Ikaw ang mangkukulam dito. Ikaw ang sumigurado na sa kanila talaga mapupunta ang kulam. Ang dami mo pang pagbabanta sa akin. Nagawa na nga ng unang beses kay Feli tapos bigla mo akong pagbabantaan. Ako'y nagpapaalala lang sa'yo. Dahil kung may mas mabigat silang labas sa mga ginagawa mo, mas mahihirapan kang tanggapin na sumpa. Pero base naman sa nakikita ko sa'yo, alam kong tatanggapin mo naman ang lahat. Hindi nakinig si Sita sa mga payo na sinasabi sa kanya ni Tatang Ibong. Buo sa kalooban niya na maparusahan ang dalawang taong nanggugulo ng buhay niya. Parehas lang ang naging proseso ng kulam kina Feli at Beng sa pamamagitan nito ng laga. Nang maibigay ang isa pang garapon kay Sita, ay umuwi na rin ito kaagad. Habang inaayos niya ang pagtatago ng garapon sa ilalim ng kanyang kama, narinig niya ang pagtawag ng kapatid ni Feli sa labas ng bahay. Tuloy-tuloy na kumakatok ang babae sa pinto at tinatawag si Sita. Dahil alam niyang may kinalaman ito sa paniningil ng utang niya, inutusan niya ang anak niyang patayin ang ilaw sa labas at ikandado na ang pinto. Sabihin niya rin daw sa babae na natutulog na ang nanay niya at hindi ito maaaring istorbohin. Walang balak si Sita na kaharapin ang kahit na sinong maniningil niya. Nay, parami na ng parami ang pumupunta sa bahay para maningil. Kanina nandito rin yung Bombay. Hindi na nga sila naniniwala sa amin eh. Pati kami nay nahihiya na. Kasi kahit sa school kapag nakikita nila kami, nahanap ka nila sa amin. Hindi mo ba talaga sila pwedeng bayaran, Nay? Tapos si Aling Feli nakakaawa naman siya. Nandun lang siya sa kanila nakaratay oh. Habang ikaw pahirapang pa rin singilin. Akala ko ba maliit na halaga lang ang inuutang mo sa kanila? Bakit po hindi niyo mabayaran, Nay? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag mong pakikialaman ng mga ginagawa ko? Hindi mo alam ang sitwasyon ko. Ako pa nga ang nahihirapan kesa sa kanila eh. Nakikita mo ba kung paano nila ako singilin? Naaawa ka sa kanila, samantalang sa akin na nanay mo, hindi. Binibigyan nila ako ng trauma. Naapektuhan ang mental health ko sa mga ginagawa nilang paniningil sa akin. Nay, naawa rin naman po ko sa inyo. Pero nakakaawa rin naman po yung mga pabalik-balik dito sa bahay. Tapos yung iba, ang tagal naghihintay dumating kayo. Mabuti nga po, mababait pa rin sila kahit na paano eh. Sana naman, Nay, magbayad na kayo ng utang sa kanila. Nagbibigay naman si tatay ng pambayad eh. Para naman mabawasan ang utang niyo po. Malaki rin ang pangangailangan ng mga taong nagpautang sa inyo. Halos lahat naman po ng tumutulong sa atin eh. Mga kapos din sa buhay. Basta. Sinabi ko nang wag mo ko sermonan. Alam ko ang ginagawa ko. Maghintay sila kung kailan ako magbabayad. Wala pa nga akong pera eh. Wala akong ibang pinagkakakitaan. Maghintay sila kung kailan ako yayaman. Mga ipokrita kasi ang mga nagpapautang sa akin. Hindi lang ako nakakapagbayad agad, akala mo kung sino na sila. Tingnan mo, unti-unti ang kakarmahin niyang mga yan. Susunod na kay Feli si Beng. Parehas gagabain sa pagiging sugapa sa pera. Tingnan natin kung maisalbayan sila ng pera. Tingnan ko lang kung madala nila sa hukay ang ipinagmamalaki nilang mga pera. Mga buwisit sila. Sa inis ni Sita, pumasok siya ng kwarto at hindi na kinausap pa ang kanyang anak. Mabigat na paghinga lang ang binitawan ni Tisoy. Siya ang halos araw-araw nakakarinig ng kwento at pakiusap ng mga taong kinauutangan ng nanay niya. Kaya siya ang mas nakakaintindi sa mga ito. Pilit man niyang ipaintindi sa kanyang ina ang mga ito.
Walang ibang nais na pakinggan si Sita, kundi ang sarili niya at ang baluktot niyang katwiran. Lumipas ang mga araw, walang nangyayaring masama kay Beng. Malakas pa rin ito. Habang si Feli ay tila ba unti-unti itong nakakabawi. Isang bagay na pinagtaka ni Sita. Hindi umaayon ang lahat sa mga plano niya. Nakakatayo ka na pala, Feli? Anong ginawa mo? Nagpatawas kasi kami noong nakaraang araw. Sinamahan ako ng kapatid ko. Hindi pa ako masyadong maayos, Ate Sita. Medyo nagre-recover pa rin ang katawan ko. Masakit pa rin naman ang balat ko kapag dumadampi ang tubig sa akin. Pero hindi na ako katulad noon na hindi talaga maipaliwanag ang nangyayari sa akin. Pero ang sabi naman ng albularyo, ginagawa na niya ng paraan ang lahat para tuluyan akong gumaling. Ang bilis naman mawala ng karma sa inyo. Ano nang balak mo niyan ngayon? Lalo andito ka na naman sa bahay ko. Ipagpapatuloy mo ba ang paniningil sa akin? Baka mas malala pa ang mangyari niyan sa'yo. Dapat kasi sa mga katulad nyo, hindi na gumagaling kapag ginagaba na. Kasi uulitin nyo lang ang kasamaan ng ugali ninyo. Tingnan mo na lang ikaw. Nandito ka na naman sa bahay ko para guluhin ang utak ko at magpumilit na bayaran ko ang utang ko. Hindi na, Ate Sita. Hindi na ako maniningil sa'yo. Hayaan mo nang naging utang mo sa akin at pasensya na nga pala sa mga nangyari noon. Hindi ko naman sinasadya na masaktan ka dahil sa paniningil ko sa'yo. Sorry ha, patawarin mo sana ako. Ay sus! Ngayon ka pa humihingi ng tawad sa akin. Kung hindi ka pa naratay sa higaan mo, hindi mo aaminin ng pagkakamali mo sa akin. Halata namang napipilitan ka lang din humingi ng tawad. Kaya nga ako humihingi ng tawad. Lumabas kasi sa pagpapatawas ko na may isang babae ang gumagawa ng hindi maganda sa akin. Kaya gusto kong maging maayos na ako ng tuluyan. Naisipan ko na baka nga sa sama ng loob mo sa akin ay may hindi ka magandang nagawa. Kaya ako na mismo ang lumapit sa'yo para humingi ng tawad. Pagpasensyahan mo na ako, Ate Sita. Aba! Ngayon pinagbibintangan mo na ako. Iniisip mong ako pa ang gumawa ng masama sa'yo? Ang kapal naman ang mukha mo ah. Paano kita patatawarin yan kung nagmamataas ka pa sa akin? Aba, paghinay-hinay ka sa pambibintang mo sa akin ha? Baka bukas niyan tuluyan ka ng hindi makatayo sa higaan mo. Ayusin mo yung mga lumalabas sa bibig mo, Feli. Hindi yun ang gusto kong iparating. Hindi naman sa pinagbibintangan kita. Gusto ko lang naman na magkaayos na tayong dalawa. Hindi na. Huwag ka na magsalita pa. Huwag ka na lang babalik dito sa bahay ko. Mamaya may dalhin ka pang kamalasan. Napagbintangan mo pa ako? Ako na nga ang naagrabyado, ako pang sisisihin mo bakit ka nakakarma? Wow! Naku naman, ang buhay talaga ng mga tao. Palaging minamaliit ang walang pera. Sige na, umalis ka na rito. Basta ako, wala akong masamang ginagawa sa kahit na sino. Hindi na pinakinggan pa ni Sita ang mga sinasabi sa kanya ni Feli. Hindi niya tatanggapin ang paghingi nito ng tawad. Gusto niya na paghirapan ni Feli ang kapatawaran na nais nitong makuha mula sa kanya. Tensyonado na si Sita na pumasok sa kanyang kwarto. Tinitingnan niya pa ang mga bote na nasa ilalim ng kanyang kama. Nawala ang tubig sa bawat garapon. Natuyo ito na kahit anong bakas ng tubig ay walang makikita. Mukhang gumagaling na nga si Feli ah. Saka bakit ganito? Ang akala ko pang matagalan ng magiging sakit niya. Niloloko ata talaga ako ng albularyo na yun ah. Pinirahan lang ako. Hindi pwede to. Babawian ko siya bukas. Ako pa talaga lolokohin ang matandang yun? Buisit na yan. Bakas ang inis sa mukha ni Sita habang hawak niya ang mga garapon. Nais na niyang sugurin si Tatang Ibong, ngunit masyado nang madilim ang langit. Kinabukasan, nagising si Sita sa sigaw ng kanyang anak. Nay! Tulungan mo ako! Ang sakit! Ano tong nararamdaman ko, Nay? Nagmamadaling tumakbo si Sita patungo sa kwarto ni Tisoy. Ay, Diyos ko po! Anak ko, anong nangyayari sa'yo? Bakit nandiyan ka sa sahig? Nay,
tulungan niyo po ako. Sobrang sakit ng balat ko. Pakiramdam ko sinusunog ako. Hindi ko na kaya, Nay. Ang sakit po. Pare-pareho sila ng mga nararamdaman. Parang sinusunog ang mga balat nila at kapag natatamaan ito ng hangin ay humahapdi. Ang sikmura nila ay parang babaliktad sa sakit. Hindi na alam ni Sita ang gagawin niya sa mga anak niya. Nagdurusa ang mga ito sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Ano bang nangyayari sa inyo, mga anak ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Diyos ko po, tulungan ninyo ang mga anak ko. Mga anak ko! Nay, hindi ko na po kaya. Pakiramdam ko mamamatay na po ako. Maging ang mga laman ko nanginginig sa sakit. Ang ulo ko parang nabibiyak na. Nay, tulungan mo kami. Anak, bakit ba nagkakaganito ang pamilya natin? Ano bang nangyayari? Ang mga anak ko, Diyos ko po, huwag naman sanang ganito. Hindi na magkanda-ugaga si Sita sa nangyayari sa mga anak niya. Maging ang asawa niya ay napauwi ng kanilang tahanan nang makarating sa kanya ang balita. Sinubukan na rin nilang dalhin sa doktor ang mga bata, ngunit wala silang napala. Walang makitang sakit na nagdulot sa kanila nito. Ang bunsong anak ni Sita ay nawala ng malay dahil sa sakit na nararamdaman nito. Masyado pa siyang bata para kayanin ang sakit. Dahil wala rin naman silang mapala sa mga doktor na paulit-ulit lang ang sinasabi, inuwi ng mag-asawa ang mga anak nila. Nakaratay lang sa higaan, umiiyak, hindi makagalaw, ngunit ramdam ang sakit sa bawat hibla ng kanilang mga laman. Mga anak, magpagaling kayo ha. Hindi kaya ni nanay na mawala kayo. Gusto niyo bang kumain? Nagluto na ako ng pagkain ninyo. Paborito niyo ang ulam natin ngayon. Sige na mga anak ko, magpalakas na kayo. Ayokong nakikita kayong ganito. Hindi mapigilan ang pag-iyak ni Sita habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga anak niya. Hindi niya matagalan tingnan kung paano nagmamakaawa sa sakit ang mga bata. Bunso ko, magpalakas ka ha. Ang baby ko, kawawa naman. Magpagaling kayo mga anak ko. Nay, hindi ko na po talaga kaya. Kaunti na lang ay bibigay ng katawan ko. Parang nalalagutan na ako ng hininga. Kung may mangyayari man pong masama sa akin, gusto ko pong malaman nyo na mahal ko po kayo ni tatay. Sana po ay maging maayos kayo. At ang huling pakiusap ko po, sana po ay maayos nyo na ang mga utang nyo sa mga taong tumutulong sa atin. Huwag nyo sana silang awayin dahil lang sa kailangan na nilang kunin ang pinaghirapan din nilang pera. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Magiging maayos ka. Huwag ka na masyadong gumalaw. Sige na. Hindi na mapigilan ni Sita ang humagulgol sa iyak dahil sa mga naririnig niyang paalam ng mga anak niya. Alam niyang hindi niya kakayaning mawala ang mga ito sa kanya dahil sila ang tanging kayamanan na meron siya. Kaya kahit na masama ang panahon at bumubuhos ang ulan, binitbit ni Sita ang 2 garapon na pinaglagyan niya ng mga nilagang gamit ng mga pinakulam niya. Kumatok siya sa bahay ni Tatang Ibong. Tatang! Tatang! Pagbuksan mo ako ng pinto! Parang awa mo na! Anong sinadya mo rito, Sita? Tingnan mo ang mga garapon. Bakit nawala ang tubig dito? Bakit gumaling sina Feli at ganun din ang nararamdaman ng mga anak ko? Pinakulam ba nila ang pamilya ko? Ito ba ang gusto nilang iganti sa akin? Mali ka, Sita. Natuyo na ang tubig sa loob dahil sa kagagawan mo.
Hindi ba sinabihan na kitang hindi mo maaaring kulamin ng magkasabay ang dalawang magkaibang tao? Pero hindi ka nakinig sa akin. Humingi sila ng tulong sa magaling na albularyo. Kaya hindi mo na malaya na ang sumpa ay bumabalik na sa'yo. Pero, bakit sa mga anak ko? Ang sumpa ng pangungulam ay bumabalik lang sa mga mahal mo sa buhay. Kung hindi ito direktang babalik sa'yo, ito ay tatama sa mga taong mahal mo. At yun ang nangyari sa mga anak mo. Sila ang sumalo ng mga kasalanan mo. Kung ganon, gusto ko matapos na ang sumpa na ito. Ititigil ko na ang pangungulam sa kanila. Pagalingin mo ang mga anak ko. Hindi ko kayang mawala sila sa akin. Sila na lang ang tanging yaman na meron ako. Mawawala pa ba sila? Hindi ko na mababawi pa ang kulam na ginawa ko. Dahil nabawi na ito ng mga gumabot sa mga pinakulam mo. Tinatamasa na ng mga anak mo ang pagbabalik ng kasalanan mo. Sila ang kabayaran. Hindi ba't binalaan na kita noong una na walang magandang maidudulot ang ginagawa mo sa kanila? Bakit sa akin ibabalik ang lahat? Sila naman ang gumawa ng masama sa akin Yon ang dapat naisipin mo. Kung ano nga ba ang tunay na dahilan. Kung sino ba ang may kamalian. Kapag naging malinaw na sa'yo ang lahat, doon mo lang magagawang mapagaling ang mga anak mo. Sa'yo nagsimula ang paggamit ng itim na kapangyarihan. Alam kong ikaw lang din na nakakapag-isip ng paraan kung paano ito matatapos. Tulungan mo ko. Pagalingin mo ang mga anak ko at gantihan natin sila. Hindi ko na yan kayang gawin, Sita. Kapag gumanti ka sa kanila, mas lalo mong ipapahamak ang mga anak mo. Mas lalo mo lang sinasabi na mas mahalaga para sa'yo ang galit mo sa mga tao na gusto mong kulamin kesa ang timbang ng pagmamahal mo sa mga anak mo. Isipin mong mabuti ang mga sinasabi mo dahil ang mga desisyon na ginagawa mo sa buhay mo ay palaging may malaking balik sa'yo. Hindi napilit ni Sita ang matanda na tulungan siya. Paulit-ulit nitong sinasabi na siya lang ang makapagpapagaling sa mga anak niya. Ngunit magagawa niya lang ito kapag alam na niya kung ano nga ba ang pagkakamali niyang nagawa. Hindi niya magagawang pagalingin ang mga anak niya kung mananatili sa kanya ang pagmamataas sa kabila ng mga kasalanan niya. Umuwi si Sita na basang-basa sa ulan. Walang napala, wala nang maramdaman na pag-asa. Lumuluha siya habang nakatingin sa mga anak niyang nanghihina. Hindi ko alam kung anong pagkakamali ang nagawa ko. Bakit nagkakaganito ang pamilya ko? Baka po kailangan yung gawin ng tama, Nay. Humingi kayo ng tawad sa mga taong nagawan nyo ng masama. Sina Aling Feli at Aling Beng. Hindi po ba may ginawa kayo sa kanilang hindi maganda? Baka po kailangan yung tanggapin sa sarili nyo na may mali talaga kayo. Anong maling nagawa ko? Ako ang naging biktima nila. Marahil yan po ang iniisip nyo, pero hindi po yan ang totoo. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanila? Sila ang may kagagawa nito sa inyo. Alam ko na pinakulam nila ang pamilya natin para makaganti sa akin. Ang sasama ng mga ugali nila. Sandali, susugurin ko yung Feli na yan. Ang laki ng atraso niya sa akin. Dinamay pa talaga ang mga anak ko. Hindi marunong lumaban ng patas. Nagtangka ang asawa ni Sita na pigilan siya. Ngunit mas umiral ang galit ni Sita. Sinugod niya si Feli sa bahay nito. Bakas ang galit sa bawat pagkatok ni Sita sa pinto. Oh, Ate Sita, bakit ka napasugod dito? Ano nangyari sa'yo? Halika, pumasok ka na muna sa bahay. Umuulan pa naman, baka magkasakit ka. Sandali lang, kukuhanan kita ng maiinom mo. Ikaw! Ikaw, Feli, ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sinusumpa mo ang pamilya ko dahil lang sa maliit na halaga ng pera na hindi ko mabayaran sa'yo? Ang sama ng ugali mo! Teka lang, Ate Sita. Nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Aray ko.
Hindi tumitigil si Sita sa pagsabunot niya kay Feli. Kahit na hindi lumalaban sa kanya si Feli, ay pinapakitaan niya pa rin ito ng galit. Lahat ng hinanakit at pagbibintang ay sinabi na niya, hanggang sa natumba si Feli sa sahig. Ano bang nangyayari sa'yo, Ate Sita? Ano bang ginawa kong masama? Anong ginawa mong masama? Hindi mo alam kung anong kasalanan mo? Ikaw ang dahilan kaya nagkakasakit ang mga anak ko. Nakikita mo ba sila ngayon? Masaya ka na ba na nagkakaganito ang pamilya namin? Ha? Napakasama ng ugali mo! Wala akong ginagawang masama sa pamilya mo, Ate Sita. Alam mong hindi ko kayang gawin ang mga binibintang mo. Bakit ko parurusahan ng mga batang wala namang muwang sa mga nangyayari? Hindi ako may pakana ng mga nangyayari sa kanila. Naawa nga ako sa kanila at naiintindihan kita bilang ina. Dahil ina rin ako, hindi ko kayang makita ang mga anak ko na nagkakaganoon. Kung hindi ikaw ang gumawa nun sa kanila, sino? Sumasabay sa bawat sigaw ni Sita ang kidlat na nagngangalit sa kalangitan. Ilang sandali pa bago sumagot si Feli ay dumating ang asawa niya. Pinipilit ni Ben na patigilin si Sita sa pananakit nito kay Feli at hinihila na ito pauwi sa mga bata. Ngunit hindi nagpapatinag si Sita. Tanggalin mo ang ginawa mo sa mga anak ko. Bawiin mo ang mga yon. Alam mo, dapat una pa lang tinuluyan na kitang patayin nung pinakulam kita eh. Kung sana ganun ang ginawa ko, hindi na sana nagkakaganito ang mga anak ko. Ang ibig sabihin, ikaw ang nagpakulam sa akin? Kaya ganun na lang ang naramdaman ko? Bakit, Ate Sita? Ano bang nagawa kong mali sa'yo? Dahil ba to sa utang na siningil ko sa'yo? Umabot pa talaga sa paggawa mo ng masama sa akin? Nakikiusap naman ako sa'yo ng maayos palagi. Ako pa ngang nagpapakumbaba, hindi ba? Pero bakit kailangan mo pang gawin sa akin yun? Kung alam mo lang kung gaano ako natakot para sa mga anak ko. Bata pa ang mga anak ko. Iniisip ko na paano kung nawala ako? Ano nang mangyayari sa kanila? Alam mo bang pakiramdam na yon? At ngayon yan ang gusto mong iparamdam sa akin kaya mo kinukulam ang mga anak ko? Gusto mo kong gantihan dahil lang sa utang na hindi ko nabayaran? Nakikita mo ba ang sarili mong kasamaan? Wala akong ginagawa sa mga anak mo, Ate Sita. Hindi ko alam na babalik sa kanila ang mga ginawa mo sa akin. Isa akong ina na nagmamahal ng labis sa anak. Kaya, tingin mo ba kaya ng konsensya ko ang nangyayari sa kanila? Hindi ako may kasalanan ng mga nangyayari. Patuloy na nagmamatigas si Sita. Sinisisi niya lahat kay Feli ang mga nangyayari sa mga anak niya. Habang si Ben ay pinapaintindi kay Sita kung ano ba talaga ang mga nangyayari. Pero kahit na anong gawin ay hindi tinatanggap ni Sita ang pagkakamali niya. Ayaw niyang tanggapin na sa kanya nagsimula ang lahat at siya lang din ang makakaayos ng problema niya. Umuwi ang mag-asawa sa bahay nila nang hindi pa rin inaamin na siya talaga ang may kasalanan ng lahat. Walang iya talaga yung babaeng yun. Sinasabi ko na nga ba na sa kanya nagsimula ang lahat ng ito eh. Siya ang may kagagawan kung bakit nagkakasakit ng ganyan ng mga anak natin. Narinig mo ba siya, Ben? Hindi ba siya naman talaga may kasalanan? Isinusumpa ko talaga yung babae na yun. Kapag may masamang nangyari sa mga anak ko, sisiguruhin kong gagantihan ko siya ng mas malaki pa. Kasalanan niya to! Pinapakalma ni Ben ang asawa niyang patuloy na nagwawala at sinisisi ang lahat kay Feli. Ilang beses nang pinapaliwanag ni Ben na may kasalanan si Sita. Siya ang nangutang at siya ang nagpahirap sa tao na singilin siya. Tapos pinakulam niya pa ito at ngayon na bumabalik na ang karma sa kanya, ibinintang na naman niya sa iba. Ngayon pinapamukha mo na sa akin na masama akong tao. Sige, Ben. Sila ang kampihan mo. Hindi ka namin kailangan ng mga anak mo. Dapat lang ay gumanti tayo sa lahat ng mga ginagawa niya sa atin. Bukas na bukas ipapakulam ko ang mga anak niya.
Tingnan natin kung hindi siya lumuhod sa harapan ko para lang patawarin siya. Nay, tama na po yan. Nahihirapan na po kami. Hindi na po namin kinakaya. Kung gagawa pa kayo ng isa pang kamalian, baka tuluyan na kaming mawala sa'yo. Tama si tatay. May mali ka naman talaga, Nay. Hindi pwede na palaging ibang tao ang sisisihin mo sa mga desisyon na ginagawa mo. Hindi palaging ibang tao ang magpapakumbaba at hihingi ng tawad. Maawa na po kayo sa amin. Palagi na lang pride niyong mahalaga. Mas pinapakita niyong hindi niyo kami mahali, kundi ang sarili niyo lang. Kung ganun nga po, baka kami nga ang sasalo ng karma niyo. Hanggat hindi kami nawawala, hindi niyo tatanggapin ang mga kamalian niyo. Sa sandaling tumahimik ang kalangitan, doon din natahimik si Sita. Doon lang pumasok lahat sa utak niya nang sa mismong anak na niya nanggaling ang mga salita. Kusa siyang kinalabit ng konsensya niya. Dahil tama naman ang mga sinabi ng bata sa kanya. Ilang tao na nga ba ang una niyang naagrabyado? Na kapag sinisingil siya ng utang ay siya pa ang mas nauunang magalit sa mga yon. Sa una ay para siyang isang maamong tupa na uutang ng pera. Ngunit di kalaunan ay magiging mabangis na hayop sa singilan. Ganito ang naging siste niya sa halos araw-araw niyang pangungutang. Wala ni isa ang binabayaran niya dahil iniisip niyang hindi niya yun pera, kaya wala siyang obligasyon na magbayad kaagad. Nay, hanggat alam mo kaya pa itong maayos, gawin mong lahat. Pero kung mas mananaig sa yung pride mo, hayaan mo na lang kaming pagbayaran ng mga kasalanan mo. Tatanggapin namin ng maluwag yun. Pero sana'y magbago na kayo. Ayaw naming lisanin ang mundong ito ng masamang kalooban. Mga anak, patawarin ninyo ko. Hindi ko kailanman ginusto na mapahama ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Huwag ninyo kong iiwan. Hindi ko makakaya. Parang awa na ninyo. Patawarin ninyo ang nanay. Nay, huwag ka po sa aming humingi ng tawad. Doon ka po humingi ng tawad sa mga taong nagawan mo ng masama. Hindi na nakapagpatuloy pang magsalita si Tisoy nang umubo siya. Sa pagtagilid niya ay dugo ang lumabas doon. Mas lalong nabahala si Sita nang sumunod ang iba niya pang mga anak. Hindi na kaya pang magsalita ni Tisoy dahil pakiramdam niya ay kaunti na lang ang hininga na meron siya. Doon ay pumasok na sa utak ni Sita ang lahat. At sa pagkakataon na ito ay bumalik siya sa bahay ni Feli kung saan tila ba naghihintay pa rin sa kanya ang babae. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito, nababalisa sa nangyayari sa mga bata. Dahil kahit na hindi intensyon ni Feli na sa mga bata bumalik ang ginawa ni Sita, yon ang kinahantungan ng kanilang mga kapalaran. Feli, maaari ba tayong mag-usap? Kumusta ang mga bata? Naging maayos na ba sila? Nag-aalala ko sa kanila, Ate Sita. Hindi ko mapuntahan ngayon ang albularyo na gumamot sa akin eh. Pakikiusapan kong gamutin ang mga bata. Alam kong ako lang ang makakagamot sa mga anak ko. Katulad ng sinabi ni Tatang Ibong. Hindi lang ako nakinig sa kanya dahil mas inuna kong magalit at ibaling ang lahat ng kasalanan sa ibang tao. Patawarin mo ko, Feli. Hindi ko sinasadya na masaktan ka dahil lang sa pansarili kong interes. Patawarin mo ko sa mga masasakit na salitang nasabi ko sa'yo. Pangako, babayaran ko ang utang ko sa'yo bukas. Ngayon ko lang napagtanto ang mga kamalian na nagawa ko. Ang dami ko palang tao na naagrabyado. Ang dami pala nilang nagawan ko ng masama. Nagsisisi na talaga ako. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Wala na yun sa akin, Ate Sita. Mapagpatawad akong tao. Sa katunayan, kahit na hindi kita narinig na humingi ng tawad, ay napatawad na kita ng ilang beses. Napakabuti mo palang tao, Feli. Binabaliwala ko ang mga taong nakakatulong sa akin.
Ang dami kong taong nasaktan at nagawa ko pang ipakulam ka kahit na ako naman ang tunay na may kasalanan. Ngayon na binabawian ako, saka ko lang napagtanto ang lahat. Hindi ko kayang mawala sa akin ang mga anak ko. Patawad talaga, Feli. Nakakahiya na humarap sa'yo, pero gusto ko talagang humingi ng tawad. Sorry, Feli. Sorry talaga. Hindi na umimik si Feli. Lumakad lang ito palapit kay Sita upang yakapin ito. Isang tanda na tunay ang pagpapatawad na ginawa niya rito. Nagawa na ni Sita na humingi ng tawad. Gawain na hindi niya talaga ginagawa simula pa noon. Dito niya lang napagtanto na mas magaan pala sa pakiramdam ang pagpapakumbaba, lalo na kung may kasalanan naman talaga siyang nagawa. Nang matapos si Sita na humingi ng tawad kay Feli, pinuntahan naman nito si Beng at inamin ang ginawa niyang kasalanan sa kanya at humingi rin ng tawad. Nakiusap si Sita na babayaran niya paunti-unti ang mga utang niya at sa pagkakataon na ito ay nagsasabi na siya ng totoo. Salamat naman at naging maayos na kayo mga anak ko. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung napahamak na kayo dahil sa kagagawan ko. Patawarin niyo ko dahil nadamay ko kayo sa mga ginawa ko. Wala na po yun, Nay. Ang mahalaga ay nakikita na rin namin na nagbabago kayo. Maayos na kayong humaharap sa mga tao na pinagkakautangan nyo. Hindi nyo na sila inaaway at nakakapagbayad na kayo ng utang nyo. Masaya na po kami dun. Simula ng mga sumunod na araw ay naging maayos na ang kalagayan ng mga bata. Si Sita naman, nagagawa na niyang unti-unting bayaran ang mga naging utang niya. Mas nakakaluwag na rin sa kalooban niya ang mga nangyayari. Maging ang utang niya kay Feli ay nabayaran niya ng buo. Nagsimula na rin na magkaroon sila ng maayos na pagkakaibigan. Maraming tao sa paligid nila ang naninibago sa pagbabagong pinapakita ni Sita. Lalo pa at hindi na ganon katabil ang kanyang dila sa mga taong naniningil sa kanya ng utang. Ito na ang magiging magandang bagong simula para kay Sita. Kung saan niya napagtanto na walang magiging magandang dulot ang paggawa ng masama sa ibang tao dahil sa huli, malaki ang magiging balik nito. Maaaring hindi nga sa kanya, ngunit sa mga mahal naman niya sa buhay, na ang karma ay tunay na masakit kung pumitik. Ang mundo ang kusang sisingil sa mga pagkakautang na nais mong takbuhan at kalimutan.